at ilaw ng daigdig. Bahagi ho na pinaalala sa atin ng buong may kapal. Sa araw na ito yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nyaya na kung saan ay tayo rin ay inaanya ng buong may kapal. Maging asin, may lasa. Kapag wala na raw tayong lasa, anong mangyayari? Itatapon na tayo. Wala ang kabuluhan, yung asin. Dapat nagbibigay tayo ng lasa. Sabi niya ay spice up once a life. Ang lasa sa buhay ng iba. O liwanag daigdig. So bahagi ho na pinaalala sa atin ng buong may kapal. At kung dinigyan po natin yung mga pagbasa, pero of course, sabi nga po natin, isang bahagi rin ito yung alin, na yung paanyaya kahapon, katulad ni Solomon, na alin, yung hiniling niya, alin, magkaroon ng sapat na kaalaman para makita niyang tama at mali, para magabayan niya ang kanyang bayan. Bahagi ko. Kaya nga pulutusin, isang paanyaya na tayo ay tinatawag din ng Diyos na makita ko natin, magigdaan tayo para makita yung katotohanan. Pero ngayon, yung mga pagbasa, pulutusin, ay may ilang mga pamantayan ipinamanig ko sa amin, katulad po halimbawa sa sulat ni Propeta Isaias sa kanyang aklat. Anong sinabi po rito? Kung tutusin, ay parang tumutukoy sa corporal works of mercy, kawang-kawa. Na tayo raw ay naging liwanag ng sanlibutan at asin ng daigdig kapag tayo ay pinapakain natin ang mga nagugutom. Pinabahagi ho, yung ating tinutulungan yung mga kapatid natin na kailangan tulungan. Pagbahagi ho na kung saan ay tayo inaanyahan ng buong may kapal. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang matirhan. Bahagi pa yung tawag natin corporal works of mercy. Yung pangkatawan na pagtulong. Yung pinanggit dito yung iba pa, katulad ng dalawin ng mga may sakit, dalawin yung nasa bilangguan. Pero pakinggan din natin, paanyaya na din, na tulungan yung iba. Ibinigay pa rito yung alin. Isang pamamaraan na mag-iilaw ng sanlibutan ni alin. Ang mga alin. Kasi ng panahon ni Jesus, puso pa yung alitin. Ay bawal yung mga alitin. Ibig sabihin ay yung tinatawag na slavery, yung pagpupumiling sa ibang tao na magtrabaho para sa atin, pamimili. Ano pa yung sinabi yung dito? Yung huwag magsasalita ng masama sa kapwa. So dapat ay iwasan natin yung alin, yung masasamang salita, pagmumura, yung pagmamaliit, pang-aapi sa kapwa, yung pagmamata sa kahinaan ng iba. At yun alin, ay maging maingat tayo sa mga salitang
binibitiwan natin. No? Binahagi pa rito yung alin na panyaya ni Propeta Isaias na alin. Adi, of course, yung alin yun, yung pagsuway sa mga utos ng Diyos. So, ibig sabihin, panatilihin natin na nasa estado ng grasya ng Diyos. Tayo sa mga utos ng Diyos. Lalong-lalo na yung alin, yung pagtitiwala natin sa kapangyarihan ng Diyos. Pagkakataon, huwag tayo magtiwala sa kapangyarihan ng tao. Kung saan, sabi nga natin, pinagtitiwalaan natin yung kapangyarihan ng tao. Bahagi na rin ito kung tutusin. Sabi nga natin, pinakilala sa atin natin, yung maniwala sa pamahiin. Kasi yung sa Diyos, alam niyo yung paniniwala sa pamahiin, sabi nga kuminsan ay, bagaman ito yung topic rin na dapat natin bigyan sa ating recollection, pero pagkakataon na ipinamamanik na alin, na kuminsan, hindi natin namamalayan. Sabi nga kuminsan, kalimitan ng mga salitang ginagawa, walang mawawala kapag wala sa pamahiin. Nakakala ninyo, ano yung nawawala? Sa Diyos. Saan napupunta? Sa pamahiin na hindi natin maintindihan. Doon napupunta. Kung hindi ko man din ginabanggit ko sa ibang sa bayan. Na alin, kasi may nagsasabi na kapag namatay ka, huwag magpuputol na rosaryo para daw alin, walang alay na susunod. Wala ko sa pagpuputol ng rosaryo kung may mamamatay o wala. So, ay mamamatay. Pero ibig sabihin ay hindi natin alam, bahala na ang Diyos doon. Wala namang naiwan na hindi namatay sa daigdig na ito. Pero ang pagtitiwala sa Diyos, sabi mo, isa pa, yung rosaryo, banal na bagay yun. Ginagamit natin sa dasal. Ginagamit natin sa dasal. Hindi dapat yung pinuputol. Ano ang tawag natin doon? Yun ay paglapastangan sa banal na bagay. Yung kapag pinutol yung rosaryo, kasi ating panalangin, napakalakas mo man din ang panalangin namin na pagkabag tayo nagdarasal ng Santo Rosario, tapos puputulin natin. At kung dito sabi ng ibang Father, hindi na yan magdarasal. Hindi mo. Kundi magdasal. Maliban na lang magkabagyan na sa impyerno. Kabagyan na sa langit, wala nang gagawin yan, kundi magpupuli sa Diyos. So, at darasal, para saan? Para sa atin. Kaya isang halimbawa lamang yun. Kaya nga, bahagi ho na makita ho natin na alin. Kasi paniniwala sa pamahiin, ilabang sa unang utos ng Diyos. Nasa katisismo yan ng Katoliko, Kristiyano. Na bahagi yung Diyos-Diyosan yan. Kasi bakit inaagaw na yung buo natin pagtitiwala sa Diyos. Kaya, yun ang pagkakataon. Sinabi ni Propeta Isaias, sumunod kayo sa ating mga utos.
Sa akin kayo sumunod, sa akin kayo magtiwala. No? Hindi sa mga bagay na yan. Pero alin, maging ilaw kayo. At sa pamagitan ng alin, tulad na po na ipinahayag sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga nag-Korinto, pinanggit dito, mga buhay na saksi kayo. Ayun, yun ang higit natin ipakita. At bakit, saan magmumula yun? Walang iba kundi sa pagpapatawad ng ating Diyos. So bakit tayo tutulong sa iba? Kasi nakikiisa tayo kay Jesus na naawa at tumutulong sa atin sa gitna ng ating pagiging makasalanan. So, ginawa ko natin kalimutan. Kapag tinutulungan natin yung iba, pinapakain natin yung walang makain. Baka may kapitbahay kayong kumakain, ay dala ninyo ng inyong ito. Pagkakataon na kung saan ay makita natin. So, ano bang pwede natin itulong sa mga taong hindi na nangangailangan yung makikita sa atin? Sabi nga rito, sa Ebanghelyo, ipakita ninyo yung inyong mabubuting gawa. Hindi para tayo ay parangalan. Ginagawa kasi kumisa niya ng mga politiko. Kaya tumutulong. Baka tumutulong para iboto ninyo. Ay, sabi ho. Sabi nga, minsan, yung tinutulong, hindi naman galing sa kanya. Galing din sa kaba ng bayan. Hindi tulong mo yun. Pag-akaw yun kasi hindi niya pera yun. Yung tunay na tulong ay din, galing sa iyo. Kaya hindi iyo. Kapag hindi iyo, huwag mong pakialaman yun, hindi iyo yun eh. Yung pamimigay mo lang, yung iyo lang. At kung ano lang yung kakayanan mo. Kaya minsan, sabi nga ko natin, kaya nga ko minsan yung graft and corruption, talamak. Kasi, kaya natin na sabihin naman na yun, hindi naman galing sa kanya yung, hindi, kaya mahalaga yun. Kapag hindi yun, huwag mo ipamigay, hindi yun. Pagsunod pa rin yun sa ulos nito. Pagkakataon, sabi nga, bawal ang maging Robin Hood. So, ano yung ipinahayag? Ipakita mo yung sa Ebanghelyo natin, yung mabubuti mong gawa, kasi katulad ng isang bayan sa burol na makikita ng lahat, hindi para purihin tayo, hindi para malaman tayo ngunit alin ay sino dapat yung purihin? Ang Diyos. Kasi dapat alin, binidirect natin, pagka tumutulong, dahil ako'y mayaman. Kung ka tumutulong, hindi dahil sa alin, dahil sa marami akong lupa. Hindi. Dapat ang ituro natin alin, Jesus. Sapagkat gusto natin tumulad kay Jesus na sa gitna ng kanyang awa at pagpapatawad ay ninais niya na siya ay Diyos na maging tao para tayo alin sagipin mula sa ating pagkamakasalanan at bigyan tayo ng kaligayahan sa mundong ginagalawan natin hanggang doon saan sa kanilang buhay. So yung pakikiisa natin, yung ating pagtulong ay rin, pakikiisa natin sa hawa at pagpapatawad ng aming Diyos. Kahit kasi nais natin kami maging katulad ni Jesus. At para rin makita si Jesus sa buhay natin. So, bahagi ho. Hindi ho lahat ng tumutulong kung sa Jesus ang nakikita. Kung si Jesus ay hindi nakikita, mali yung pagtulong nyo.
Kung kayo lang nakikita sa pagtulong ninyo, kulang. Dapat sabihin nyo na, kapag nagpasalamat sa inyo, dapat sabihin nyo rin, magpasalamat kayo kay Yesu Kristo. Kasi siya yung nagtuturo sa atin na tunay na tumugon sa ating pananampalataya.